So, sa umagang ito po, ang ating pong topic is about the truth. Knowing the truth. Okay, so meron po mga katotohanan na kapag naunawaan po natin, ito po ay nagbibigay po sa atin ng kaliwanagan. Ano po? So, sa umagang ito po, ang ating pong text ay ating pong matatagpuan sa Book of John, chapter 4, verse 10 to 15. Okay? Aklat po ng Juan, chapter 4, verse 10 to 15. Kung kayo po ay mayroong mga Bible, so much better po nabuksan din ninyo para po tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung wala naman po kayong hawak, and then you can see it on the screen. At yan naman po ay makikita nyo rin na malinaw. Okay, so John chapter 4, verse 10 to 15, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng mga tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok. Okay, so purihin po ang salita ng Diyos. So sabi ko nga po kanina, ang ating pong topic is about knowing the truth. Dapat maunawaan po natin ang katotohanan tungkol po sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng aklat ng unang Korinto, chapter 2, ang mga bagay daw pong spiritual ay dapat maunawaan sa parang spiritual. At kung tayo po hindi nagtataglay ng Espiritu ni Kristo, we can never know the Word of God because the Word of God is Spirit. Kaya nga po dyan po sa ating text sa umagang ito, ay ang pagkakaunawa po ng babae doon po sa tubig na nagbibigay buhay ay literal na tubig. Kaya nga po ang kanya pong request kay Jesus ay bigyan siya ng tubig na sinasabi ni Jesus nang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok. So ito pong babaeng Samaritana ay naintriga doon po sa tubig na iniaalok ni Jesus at ang kanya pong pagkakaintindi ay kapag nagkaroon siya nito, hindi na siya mapapagod na parot-barito sa pag-igib. Bit-bit po yung kanyang banga na pasan-pasan po niya sa balikat, araw-araw para umigib. Pero hindi po niya nakuha yung pong malalim na kahulugan noong pong tubig na hinihiling po niya sa ating Panginoong Hesus. Okay? Sige po. So, ang hindi pagkakilala sa Panginoong Hesus ay malaking kawalan sapagkat taglay niya ang ang natatagong kayamanan mula sa Diyos. Okay? So, yan po yung pinakamahirap sa buhay po ng isang tao ay yung pong hindi niya makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesus po ay nagtataglay ng natatagong kayamanan mula sa Diyos. Okay? So, kapag ka po naunawaan natin kung sino itong Jesus na ito, ito po yung sinabi po niya doon sa babae na kung alam lamang ninyo kung sino itong humihingi sa inyo ng tubig, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. So gusto pong sabihin ng Panginoon Hesus, ginang, kung alam mo lang kung sino itong kaharap mo.
Kung alam mo lamang kung sino itong kausap mo na humihingi sa'yo ng tubig, maaaring ikaw ang magre-request na humingi sa akin ng tubig. At ikaw naman ay bibigyan ko ng tubig. So ito po yung gustong i-share ng ating Panginoong. Na kay Jesus po yung pong kayamanang natatago na ang Diyos po ang nagbibigay. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 17, "And my God will meet all your needs according to His glorious richness in Christ Jesus." Okay, so alam po ni Pablo na yung pong lahat ng pangailangan natin, physical, spiritual, material, financial, or anything na atin pong kailangan para po tayo mabuhay ng maayos sa mundong ito, ay kaya raw po palang ibigay ng Diyos. Sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin po, si Jesus po yung pinakasusi para po tayo makatanggap ng isang pagpapala at buhay na ganap at kasisiya. So, na kay Jesus po, yung pong sikreto, na kay Jesus po, yung pong access so that we can receive an abundant life. Kaya nga po, John chapter 10 verse 10, Jesus says, "I have come to give you life, a life that is abundant and full." Naparito raw si Jesus para bigyan ka ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya. Kaya nga po, ang hindi pagkakilala sa Panginoong Jesus ay malaking kawalan. So, malaking bahagi ng buhay mo ang hindi mo na-enjoy kapag ang Diyos ay hindi mo naranasan sa iyong buhay. Okay, kahit po na nasa iyo na ang buong yaman ng mundong ito, pero kung ang iyong pong spiritual na buhay ay sanat sa iyong relationship towards God and in Christ Jesus, mga kapatid, ikaw po ay isang pinakamahirap na taong nabuhay sa mundong ito. Okay, So, what does Jesus can give that we don't know and we should know? Ano ba yung kayang ibigay ng Panginoong Jesus na hindi natin alam na dapat nating malaman? Kaya nga sabi ni Jesus, doon po sa kausap niya, kung alam mo lang kung sino itong kausap mo. Okay? So, marahil ikaw ang hihingi sa akin at ikaw na may bibigyan ko. Okay? So, nandun po ay yung assurance that when we ask for Jesus something that we don't know and we should know, God will give us so that we can know what God's will is stored in us. So, ito po yung gusto ng Panginoon. Maunawaan natin ang hiwaga ng kaharian ng langit, maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos, makilala mo ang Diyos sa malalim na personal na pagkakilala, at ito ay na kay Kristo Jesus. Kaya nga, John 14:6, sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." Okay, so apart from Jesus, we can never know spiritual matters unless we have a personal relationship with Jesus. Okay? So, ano po ba itong sinasabi ni Jesus na kanyang ibibigay na dapat nating maunawaan? Okay, so ito pong babaeng ito ay na-curious at talagang gusto niyang makuha itong gustong ipaunawa ng Panginoon. Kaya lang, dahil nga po itong babaeng ito po ay wala pang relasyon kay Jesus, so hindi niya ganap na maunawaan kung ano yung gustong ipaunawa ng Diyos. Kaya nga po, ang pinakamaganda po sa ating Panginoong Hesukristo, siya po ay mabuting tagapagturo. Okay? Napakatyaga ng ating Diyos para po tayo akayin sa pananampalataya. Okay? So, ang binanggit po ng Panginoon sa babaeng Samaritana ay tubig. Okay? Dahil ng oras pong iyon
ay humihingi ang Panginoong Hesus ng tubig para uminom. Pero ang babae pong ito ay hindi agad nagkaloob sapagkat meron pong konting hindi pagkakaunawaan ang Hudyo at ang Samaritano. Kaya nga po, ang Panginoon Kristo, nung pong hindi siya agad tinugon, ay siya po ang nag-initiate, binuksan po niya yung kanya pong sarili sa buhay ng babaeng ito para maunawaan niya kung sino itong umaabot sa kanya pong pangangailangan. At ito nga po ay yung tubig na nagbibigay buhay. Okay? So, Jesus is asking for a water, and then also Jesus exchanging a water that is a living water. So, ito pong tubig na ito ay meron pong karakteristik. Okay? Ang literal pong tubig na atin hong iniinom, ang katangian lang po nito ay pamatid uhaw. So, kapag ikaw po ay nauuhaw, you have to drink a glass of water. And then after a few hours or few minutes, ikaw po ay mauuhaw and you will again drink plenty of water. So for the rest of your life, ikaw po ay nangangailangan uminom ng tubig. Kaya nga po yung babae po pabalik-balik doon sa balon para uminom ng tubig. Pero Jesus is offering a water that is something unique. At ang karakteristik po nito, ang sabi po roon, he will never get thirsty again. Okay? Sabi ho ni Jesus, kapag uminom ka sa tubig ng balon na ito, mauuhaw ka. Pero pag ako ay nagbigay sa ng tubig, hindi ka na muling mauuhaw. Okay? You will never get thirsty again. Kaya nga po, itong babaeng ito ay nagulat. Meron palang ganong klaseng tubig. Na ito palang tubig nito, hindi ka na mauuhaw. Tapos pangalawa, it will become a spring of water. Okay? Ito ay magiging isang bukal sa buhay niya. At magbibigay ng buhay na walang hanggan. So, nakaka-amaze po na meron palang ganitong klaseng tubig na hindi ka na nauuhaw, magiging bukal ito sa buhay mo, will become a spring of water, and then ito ay magkakaloob pa ng buhay na walang hanggan. Ano po? Okay, so ito po mga bagay na ito na tinutukoy ni Jesus ay hindi talaga mauunawaan sa paraang hindi espiritual. Kaya nga po, ang babae pong ito ay noong pong nag-request kay Jesus na, Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig upang hindi na ako magpabalik-balik para sumalok. Pero ang sabi po ni Jesus, umuwi ka. Isama mo ang iyong asawa. Ano po ang sagot ng babae? Wala po akong asawa. And then Jesus replied, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. In fact, ikaw ay nagkaroon na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So, gusto pala ng ating Panginoon Kristo na tayo muna ay mag-ayos ng ating buhay. Gusto ng ating Panginoon Kristo ayusin ang ating buhay, itama ang mga mali sa ating buhay para maunawaan natin ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya nga po, ang babae po ay nagulat sapagkat meron pong insight si Jesus about who she is. Parang ang Panginoong Kristo ay merong pagkaunawa sa aking pinagdaraanan na buhay. Kaya nga, sabi ko ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta po kayo. Okay, so nakita po niya na merong pagkaunawa itong kausap niya kung sino ang siya personally sa kanyang buhay. So makikita po natin, unti-unti, binubuksan po ng Panginoon yung pong kanyang kapangyarihan sa buhay po ng babaeng ito. At ganoon din, Panginoon, sa buhay natin, sa umagang ito, alam kong ang Diyos po ay may gagawin para po maunawaan natin yung kanyang nais na ipagkaloob sa buhay po natin. Okay? So, tingnan po natin, sa 1 Corinthians chapter 2, verse, 14, ito pong tubig na ito ay tumutukoy po sa Banal na Espiritu. Okay? So, Jesus speaking about the Holy Spirit. Jesus' living water is the Holy Spirit. So, first time po na sinare ni Jesus
about the uniqueness of the Holy Spirit. So ito pong Banal na Espiritu, alam naman po natin na He is God. He is the part of a triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? So sa panahon pong ito ay ang ating pong kasama sa ating pong buhay ay ang Banal na Espiritu. Okay? So anong ginagawa po ng Banal na Espiritu? He helped us understand God by giving us spiritual understanding. Mga kapatid, hindi po natin mauunawaan ang Diyos. Hindi natin talaga maintindihan kung ano yung nais ng Diyos. Kasi our God is Spirit. But the Holy Spirit gives us understanding. Kapag ka po tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, yung pong buhay po natin, inaayos po ng Diyos. At ang Banal na Espiritu po, binibigyan tayo ng kaunawaan para po maunawaan natin yung mga bagay na spiritual. Kaya nga po, tingnan po natin, kapag ka po tayo nagbabasa ng Bible at wala pa po sa iyo ang spirito ng kaunawaan, mga kapatid, you will feel that reading the Bible is boring. You will feel that reading the Bible is a waste of time. Wala kang gana magbasa. Wala yung appetite mo to read the Word of God. Why? Because you did not possess the Spirit of God. We did not possess the Spirit of God. But when we acknowledge Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit will come into our life. At yung pong Banal Espiritu, ang ginagawa po niya, binibigyan po tayo ng spiritual na kaunawaan. Kaya nga po, yung dati yung Biblia na hindi niyo natin magugustuhan, ngayon po, nai-enjoy mo. Yung pong pananalangin na dating hindi mo ginagawa, ngayon po, nagagawa mo. Bakit po? Kasi nasa iyo na yung Espiritu ng Diyos. Yung po mga dati po mga kapwa mananampalataya, hindi mo pinapansin, ngayon po, sinasamahan mo. Bakit po? Kasi nararamdaman mo yung presence ng Lord. Naunawaan mo yung kalooban ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, okay, verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ko nga po kanina, ayaw mo magbasa ng Bible kasi hindi mo yan gusto. Kasi wala pa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ayaw magdumalo ng gawain, may nag-i-invite sa'yo, sasabihin sa'yo, kapatid, sama ka sa akin, meron tayong fellowship. Naku, ayaw mo. Kasi pakiramdam mo, hindi ito yung desire ng puso mo. O kung ikaw naman po yung napunta roon at nakadalo ka, wala doon ang iyong isip. Wala doon ang iyong puso. Okay, nandoon ang iyong presence physically, but yung iyong pong kaisipan ay ligaw. Wala doon. Hindi mo maunawaan kasi nga po, hindi pa tayo nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung pong taong hindi nagtataglay, ayaw niyang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Ano po yung kanyang pakiramdam? Para sa kanila, kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa parang spiritual. At ang taong di nagtataglay ng Espiritu ni Kristo ay wala kay Kristo. Kaya nga po, yun ho mga dumadalo sa gawain na na-invita po natin at wala pa po siyang ganap na pagkaunawa. Pwede po nating makita at maintindihan na sila ay mga wala pang buwang. Kaya hindi natin pwede agad silang pilitin na maging katulad natin. Dahil po wala pa sa kanila yung ganap na pagkaunawa. Kaya nga po, yung iba nga po ay binabara, tinatatwa, kinukontra. At ang pinakamalungkot po nito, pinagtatawanan. Bakit po? Kasi hindi nila makuha yung ating pong mga galaw. Hindi nila maunawa yung ating pong ginagawa kasi hindi nila ito mag-gets pa. Hindi nila maintindihan pa kasi hindi abot ng kanilang kamalayan yung mga bagay na espiritual. Kaya nga po, ang sabi ng Lord, itong pagkakalagos sa iyong tubig ay hindi ka na mauling mauuhaw. Ito'y babalong sa buhay mo at bubukal at pagkadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Okay, so yun ang nakikita ng Diyos na mangyayari kapag itong tinanggap na kaloob ng Panginoon Kristo ay taos puso mong naunawaan. Pero kapag hindi mo ito naunawaan, kapatid, ay
pinakamaganda po siguro ay ating patuloy na hanapin yung salita ng Diyos. Okay? So, ulitin ko po, ang Espiritu po ay nagbibigay po sa atin ng kaunawaan. Okay? He help us understand God by giving us spiritual understanding. Okay? Pangalawa po, He leads us to Jesus, places us in Jesus, and matures us in Jesus. Okay? So ito yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Okay? Una, binigyan ka ng spiritual na kaunawaan. Okay? Pero hindi po doon natatapos yun. Mga kapatid, ginaguide ka ng Panginoon to Jesus. Gusto ng Banal na Espiritu, maunawaan mo at makilala si Jesus. Okay? At mag-mature tayo katulad ni Jesus. Kaya nga po, ang sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Okay? Dapat po, ang ating end goal in our Christian life is to be a matured like Christ. Be like Christ-like image. Pero hindi po yun natin magagawa unless the Holy Spirit resides in us. Dapat po ang Banal na Espiritu ay namumuhay sa buhay po natin. Galatians chapter 5 verse 25. Ano pong sabi po doon? Ang Espiritu ang nagbibigay sa buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Alam niyo po ba, yung Banal na Espiritu po, hindi po ito umaalis sa ating buhay. Once we receive Jesus as our Lord and Savior, the Holy Spirit resides in us. Mga kapatid, ang ating daw pong katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Kaya sabi po ron, itong tubig na ito ay magiging bukal. Ibig sabihin po noon, ito po'y mananatili sa ating pong pagkatao. Ito po'y hindi aalis sa ating buhay. Pwede kong sabihin na kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali, nalulungkot at napipighati ang Banal na Espiritu. Kaya nga, sabi ni Paul, huwag niyong hayaang mapighati ang Banal na Espiritu. But the Holy Spirit still resides in us because we are the temple, we are the church. Okay? At tayo po ay pinananahanan ng kanyang Espiritu. Kaya dapat po mainuwaan na po natin na kapag ka po natanggap natin itong tubig na ito po ay mananatili na sa ating buhay. Hindi na po ito matutuyo, kundi sabi rin, ito'y babalong at bubukal sa Kanya. Okay? Ano pa po yung isa pang sinasabi po ng Diyos? Okay? Ang sabi ito, He empowers us to live the Christian life. He empowers us to live the Christian life. Ito po yung isa pong pinakamaganda pang ginagawa ng Banal na Espiritu. Hindi lamang po tayo binibigyan ng kaunawaan, hindi lang po tayo inilalapit kay Jesus at tayo ginagawang Christ-like image like Jesus. Hindi lang po siya namumuhay sa atin at sila po ay nagbibigay rin po, ang Banal na Espiritu po ay nagbibigay rin po ng kapangyarihan para po tayo makapamuhay sa isang pamumuhay na gusto ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ba mga kapatid, yung pong buhay na pinamuhay ng ating Panginoon, we are also live like that. That is the goal of God in our life, to live like Christ when He is on this world. Kaya nga po, ang role ng Banal na Espiritu is to empower you. Palakasin tayo sa ating buhay pananampalataya. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 18 to 21, okay? Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit, magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Tingnan po ninyo ha. Ang kapuspusan pala ng Banal na Espiritu ay katulad po ng isang taong lasing. Ang tao pong lasing ay hindi po niya kontrolado ang kanyang katawan. He was possessed by the spirit of liquor. Kaya nga po, yung pong taong lasing po kapag ka po siya lasing na lasing,
siya po ay gumagawa ng mga bagay beyond his control. So, ang nagdidikta po sa kanya ay yung spirito ng alak. Pero ang gusto pong ipaunawa sa atin ni Paul, okay, huwag kayong maglalasing, literally. Kundi ang gusto ng Panginoon, ikaw ay malasing sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Okay, so when you are filled by the Spirit of God, you can live a Christian life with victorious. Yung ikaw ay matagumpay. Ang ating pong laman, mga kapatid, ay taliwas po sa ninanais ng Espiritu. Halimbawa, tayo po sinilang na likas na makasalanan. So, normal sa ating gumawa ng kasalanan. Okay. Tayo po ay nagsisinungaling. Okay. Tayo po ay gumagawa ng mga bagay na hindi nais ng Diyos. Pwedeng tayo po ay nagagalit, nanunungayaw, humahatol tayo, gumagawa tayo ng kalaswaan. So, ito pong mga bagay na ito, kapag ka po tayo ay pinananahalan ng Espiritu ng Diyos, hindi po siya makakilos sa buhay mo. Kasi you are controlled by the Spirit of God. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu, walang puwang ang gawa ng kasalanan. Kaya nga po, ang gustuhan ni Paul ay tayo po ay lagi hong mapuspos. Sikapin nating mapuspos ng Espiritu Santo. Napakadali lang naman po para po mabuhay tayo na mapuspos sa Espiritu Santo. Yung pong mga bagay na espiritual ay patuloy po nating hangarin. At ang Banal Espiritu po ang nagdidikta sa atin kung paano po tayo mapupuspos. Nililid ho tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay nagdi-devotion sa araw-araw. Tayo po ay nananalangin. Tayo po ay dumadalo ng mga gawain. At tayo po ay uma-attend po ng mga seminars patungkol po sa paglago sa spiritual. So that is the work of the Holy Spirit. Okay? So once that you are living in the Holy Spirit, once you are walking by the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid, ito po yung nagiging buhay mo. Sama-sama mong ipinapayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga hymn at mga awiting spiritual. Normal na po sa ating mga mananampalataya ang nagpupuri sa Diyos. Kasi yan din po ang ginagawa ni Jesus. He is praising God. Okay? He is sharing sinishare po niya yung kanya pong damdamin kaya sa pamagitan ng mga awitin spiritual. And he is always thanking God. Kaya nga po, kapag tayo po ay puspos ng Espiritu, mga kapatid, yung pong pagpupuri sa Diyos, yung pag-awit sa Diyos po, ito po yung nagagawa natin ng taimtim. Buong puso tayo nakakaawit. Bakit po? Kasi we are guided by the Spirit of God. Alam niyo ba mga kapatid, ang Banal Espiritu pala, dinadala rin tayo doon sa diwa ng pagsamba. Ang Espiritu po ang nag-guide sa atin para tayo makasamba. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat sasambay sa Espiritu at katotohanan. So once you are living in the Holy Spirit, you are walking by the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid, you can worship God with all your heart, with all your strength, with all your soul. At ang dulo po nito, you will always thanking God. Dahil po, lahat ng bagay po, binubuksan sa iyo ng Banal Espiritu para lalo mong maunawaan yung pong kalooban ng Diyos at makilala mo pa si Kristo Jesus sa mas malalim po na pagkakilala. Mga kapatid, sa umagang ito pong mga bagay na ito ay kaya pong ibigay sa atin ng Panginoon. In fact, ang gusto nga po ng Lord at makaalam ng katotohanan. Sabi ho ni Jesus sa babaeng kausap po niya, kung alam mo lamang kung sino itong kaharap mo at kung ano ang kanyang maaaring at pwedeng ipagkaloob, marahil ay kayo ang hihingi sa kanya. At kung na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Mga kapatid, same as this woman, I know God is speaking to the bottom of your heart. Maaring hindi mo alam kung ano ba yung kaya bigyan ng Diyos. Pero when you open your heart to Jesus, you shall know the truth. And the truth shall set you free. Kapag ka po ang buhay natin, binuksan natin sa Diyos,
Pinapasok po natin siya sa ating puso. At tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay makakaunawa sa katotohanan. At ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Si Jesus ang daan. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang buhay. Hindi natin mararanasan ang buhay na ganap at kasasiya kung tayo po ay walang relasyon at hindi natin kilala si Jesus. Sapagkat si Jesus po ang natatagong kayamanan ng Diyos. Lahat po ng mga bagay ay pinagkatiwala ng Diyos sa mga Jesus. At kapag ka si Jesus po ay nakilala natin, mga kapatid, ang kaharian po ng langit ay nabubuksan at makikilala natin ang plano at nais ng Diyos sa ating buhay. You will know the truth. Mga kapatid, knowing the truth is a God's gift. Ito po isang regalo ng Panginoon na kapag ka po atin po ito natanggap, hindi na po ito mawawala sa buhay natin. Ito po ay magiging isang bukal. Ito po ay magiging isang bukal at ito po ay babalong sa buhay mo at magdadala sa iyo patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lalo mong hahangarin ang Diyos ay patuloy pang maghari sa buhay mo. Kasi ang paghahari ng Diyos ay katulad po ng isang bukal. Bumabago. Hindi na uubusan po ng pinagmumulan kasi ang tubig po ito ay may buhay. At ito po ay ang banal na Espiritu. Ito po ang banal na Espiritu. Ito rin po yung Espiritu ng Diyos. Ito rin po yung Espiritu ng ating mga salamat. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, napakasimple lang po ang gagawin natin. Katulad po na sinabi ng Panginoon sa Kristo sa babaeng Samaritana. Umuwi ka. Sama mo yung asawa. Ang gusto po ng Panginoon, yung ating buhay na hindi maayos, isuko natin sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon ayusin ang ating mga buhay na hindi ayos. Para po maranasan natin, ito pong tubig na nagbibigay buhay. Mga kapatid, doon lang po natin ma-enjoy yung pong kabutihan ng Panginoon. Once we surrender our life to Jesus, and Jesus will give us assurance that tayo po ay ayusin ng Panginoon. Babaguhin ng Diyos ang ating buhay. And you will know the goodness of the Lord. And you will know the truth about Jesus. Kaya sa umagang ito, let us bow down our heads, mga kapatid. Kayo po aking inahang yumuko sa isang maiksing panalangin ito. Tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Katulad ng babaeng Samaritana, nakilala niya si Jesus. Na itong Jesus na ito ay kilala siya. Na itong Jesus na ito ay mayroong planong maganda sa buhay niya. Kaya nga nung maunawaan niya itong kaloob na ito ng Panginoon, siya po ay nagdala, dali-dali umuwi sa kanyang lugar at pinagsabi niya na mayroong isang Jesus na nagbago ng buhay ko. Itinuro sa akin yung mga bagay na mali at gusto ng Panginoon sa Kristo ayusin itama. Kaya itong babae ito ay hindi lang nakasumpong ng tubig na nagbibigay buhay, kundi naranasan pa niya itong Jesus na nagbabago ng buhay. Kapatid, sa umagang ito, ikaw ay aking inaanyaya magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. I-surrender mo ang iyong sarili sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nagmamayari ng ating buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Ang Diyos ang nag-aayos ng mga bagay na hindi tama sa ating buhay. Sapagkat siya ay ating manilikha. We are created by God according to image and likeness of Jesus. At sa umagang ito, ang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. At ang nagpapakataas ay binababa ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, surrender your life to Jesus. And acknowledge your sin. Acknowledge your shortcomings. And ask God to forgive you. Ask God to cleanse you. And by His grace, and by His love, He will cleanse us from all our iniquities through His blood. Ang dugo po ng ating Panginoon sa Kristo ang naglilinis at nagbabago ng ating buhay. Para po tayo ay maging mabuti
at matuwid sa harapan ng Panginoon. Kapatid, inaanyayahan kita mo na lang sa umaga nito. Binibigay ko sa iyo malayang oras para kausapin mo si Lord. At sabihin mo kay Lord, Lord, nais ko po ng buhay na ipinangako mo. Nais ko pong maranasan yung kapangyarihan ng iyong salita sa buhay ko. Nais ko pong maranasan yung mapustos ako ng iyong Espiritu. Maunawaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo. Nais ko, Panginoon, lumaya sa anumang gawa ng mas kadiliman sa buhay ko. Nais kong lumaya sa kasalanan at nais kong mamuhay kapiling ka. Nais kong mamuhay ng may kabanalan. Nais kong mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ako. Baguhin mo ang buhay ko. Banal na Espiritu, palakasin po ninyo ang aking pananampalataya. Bigyan mo ko ng kaunawaan para maunawaan ko ang katotohanan. Lord, give me a power to know the truth. And that truth, Lord God, will lead me into a righteous living. Salamat po ng marami, Lord. Patuloy kitang inaanyayahan sa puso ko. Manahan ka, Banal na Espiritu. Puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan. Puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan para ako'y makapamuhay ng may kabanalan na naaayon sa kalooban ng Ama sa langit. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa enlightenment. Salamat po dahil kayo ay patuloy na hinahanap ang mga naliligaw. Salamat po dahil ikaw ay matyagang guro, ikaw ay matyagang mabuting pastor, at patuloy mong hinahanap ang mga naliligaw. Salamat po. Kinikilala ko na ako isa sa mga hinanap mo at katagpuan, at ako isa sa mga naligaw na nakasumpong ng kapahingahan sa iyong presensya. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa umagang ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakarinig, Panginoon. Hayaan mo ang salita mo, Panginoon, ay katulad ng binhin lumago sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain niyo po mga kapatid ko ngayon na patuloy, na nakikinig at faithful na nakikinig. Salamat po ng marami. To you all the praises and the glory. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat at mabuhay po tayo. God bless and keep safe.